Pagbati, tagapangalaga. Sa Road King Championship, ang tuper na makakakuha ng unang pwesto ay magmamana ng lahat ng ari-arian ng koponan. Maaring gamitin natin ang pagkakataong ito para mahanap ang kahalili ng maalamat na hari ng kalsada. Kayo ang aking mga pinagkakatiwalaan. Bawal sabihin sa taong iyon na ako ang kanyang ama sa dugo, sekreto iyon. Opo. Ethan, ano ba talaga ang relasyon mo kay Mr. Chen? Hindi naman ikaw ang anak niya sa labas, di ba? Bantayan mo ang bibig mo. Si Mr. Chen ay tapat, huwag mo siyang siraan. Ako? Siraan? Bakit kanya binigyan, isang tagapaghugas ng kotse, ng pwesto sa kompetisyon? Binigyan ni Mr. Chen ang lahat ng pwesto sa kompetisyon, hindi lang ako. Tama na ang aking mga salita sa iyo. Kapag minana ko na ang team, sisiguraduhin kong hindi ka na makakabangon. But, Sige, lahat, sasaksihan ninyo ang Car King Championship. Pabago-bago pa ang panahon, kaya ang karerang ito ay maraming magagaling na driver na sumali na. Ang mananalo sa karerang ito ay magmamana ng racing team at ang bilyon-bilyong ari-arian ito. Hinding-hindi ko. Hahayaang mahulog ang team sa kamay ng isang scumbag na tulad mo. Liam, ikaw na ngayon ang record holder ng team. Ang mananalo ay tiyak na ikaw. ang mga walang kwentang talunan na ito, akala nila, kaya nila akong kalabanin? Sino ang tinatawag mong talunan? Oy, nakarinig ka ba ng may nagsasalita? Wala, Liam. Baka aso sa labas ang tumatahol. Oy, hindi ba ito ang walang hanggang tagalinis ng basahan ng team natin? Si Ethan Ye? Isang talunan na tulad mo. Akala mo makakasali ka sa Car King Championship? Liam, huwag kang masyadong mayabang. May karapatan si Liam na maging mayabang. Tandaan mo ito. Tagapunas ka lang ng basahan. Ikaw ha? Bumalik ka na lang sa paghuhugas ng kotse. Mas bagay sa'yo. Para hindi ka na kailangan sumabak. Ipahiya mo lang sarili mo. Abangan mo na lang. Yung kumakaway sa kamera ngayon ay ang paboritong manalo, ang kasalukuyang kampiyon ng serye, si Landon. Si Landon ay halos hindi matatalo. Sa buong seryeng ito, halos hindi siya natalo sa karera. Asahan natin ang kanyang pagtatanghal ngayong araw. Ethan, payo ko sa'yo, umatras ka na. Bago ka maaksidente at mamatay. Kung hindi siya magiging huli, kakain ako ng tae. Ha ha ha, Ethan. Kung hindi ka magiging huli, hindi lang ako kakain ng tae. Luluhod ako at dilaan ang sapatos mo. Sa track na lang tayo mag-ayos. Basura, naglalakas loob ka? Sandali lang, Landon. Kung ako ang mamumuno sa team, ikaw ang una kong sisibakin. Sige, subukan mo, basura. Matatalo ka sa bawat pagkakataon. Gusto mo akong talunin? 5 beses akong kampiyon. Maiiwan ka sa alikabok. Nagsimula na ang karera. Gaya ng inaasahan, mula sa simula, si Landon ay matatag na nanguna. Para sa ibang mga mananakbo, wala sa kanila ang makakaya magdulot ng banta kay Landon. Kung magpapatuloy ito, ang kampyonato ngayong taon ay madali ring makuha ni Landon? Landon, nasa likod mo si Ethan. Huwag mong hayaang lumusat siya sa loob. Biro lang siya. Kaya ko siyang paunahin ng 3 lap, talo pa rin siya. Landon, yan ang mga sinasabi mo? Itabi mo yan para sa pagbila ng sapatos ko. Huwag kang umatras pag natalo ka. Ha 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 ha. Pinagbigyan lang kita. Akala mo talaga magaling ka. Mahiya ka naman. Landon, ingat. Lalampasan ka niya sa labas. Imposible. Tom, sa finish line tayo magkita. Binili mo ang 5 championship mo, di ba? Alex, Leche, paano mo ako matatalo? Ikaw na talunan. Umalis ka sa daan ko. Sinong nagbigay sa'yo ng lakas ng loob? Huwag kang masyadong mayabang, Alex. Hindi pa nga ako nagsisimula.
Nakita nyo yon? Lahat? Basura talaga ang basura. Itong basurang ito? Panglinis lang ng kotse ko. Hindi pa tapos ang karera. Huwag kang mag-alala, Tom. Sa isang saglit, gagawin kitang hindi na ngumingiti. Mag-ingat ka, Tom. Nasa kaliwa mo. Bumibilis na. Tom, ikaw ang tunay na talunan. Tapos na ang mga araw mong pagmamayabang. Siya nga pala, huwag mong kalimutang dilaan ang sapatos ko mamaya. Si Alex ang kampyon! Kotse 7, si Alex ang kampyon! Ang walang talo na streak ni Tom ngayong araw ay sinira ng isang baguhan na driver. Batiin natin si Alex! Siya ang nanalo sa karerang ito! Ang galing. Hindi masama. Hindi talaga masama. Ipagpatuloy mo. Hahaha. Sa wakas, natagpuan ko na ang taong mamumuno sa team. Tara, lahat kayo. Batiin ninyo si Alex. Salamat sa lahat, salamat sa lahat. Buksan ang champagne. Huwag kalimutan ang tradisyon ng team natin. Di ba dapat ako magdiwang din? Champion kaya nanalo ka sa karera. Malaking bagay? Akala mo hari ka ng karera? Akala mo ang panalo ay makakapagmana ka ng team? Pasensya na talaga, Ginoong Lin. Tinalo talaga kita. Magmakaawa ka sa akin, magmakaawa na huwag kitang tanggalin, gago kang mayabang. Sabihin mo ulit. Anong ibig kong sabihin? Sabihin mo ulit. Tinatanggal kita. Guardia, pigilan siya. Anong tapang ninyong mag-away sa harap ko? Bago ang karera, sinabi ko sa publiko na sino mang manalo sa kampyonato ay siya ang magiging hari ng karera at ang team, isang kumpanyang 20 bilyon, ay pansamantalang pinamamahalaan ng hari ng karera. Tom, pinapayuhan kita. Kumalma ka. Kung hindi, ikaw ang mananagot. Magandang araw. Magsisisi ka. Anong ginagawa mo rito, Hindi na ako girlfriend ni makapaghintay. Ethan? Ano ito? Ako ang nag-ukit nito. Ngayon, tugma na sa akin. Tingnan mo ang aking magaling na manugang. Siya ay isang catch. Siya ay makisig. Kaya pala siya ang hari ng karera. Sino po kayo? Ako ito. Ako ang magiging biyenan mo. Ethan, ito ang nanay ko. Ikaw pala po si Auntie. Hello po, Auntie. Ikaw na ang hari ng karera ngayon. Siguradong malaki na ang kinita mo. Ipinagkakatiwala ko sa iyo si Mia. Kampante na ako. Ang ating Mia, wala na siyang ibang pakakasalan. Auntie po, magre-reserve po ako ng restaurant. Pwede po tayong mag-usap sa hapunan. Bakit pa mag-restaurant? Dito na lang kayo kumain sa amin. Mia, alagaan mo siya ng mabuti. Ma, sino tong lalaki? Ang gusot-gusot ng damit. Ang dumi-dumi ng damit. Paano siya karapat-dapat pumunta sa bahay natin? Saan galing itong pulubi? Bakit kayo nangahas magsalita ng ganyan? Ito ang aking magaling na manugang, Ethan. Ethan, ipakikilala kita. Ito ang kuya ni Mia at ang kanyang asawa. Wala silang alam. Huwag mo sila pansinin. Sa unang pagkikita po, mag-toast po ako sa inyo. Sino ka? Akala mo ba karapat-dapat kang mag-toast sa akin? Ethan, ano ba yung sinasabi mo? Humingi ka ng tawad ngayon? Sa tingin ko hindi ako makakain ngayon. Ethan, tiwala ka. Naniniwala ako sa'yo. Ako, balak kong ibigay ang 3 nating villa. Mahigit 10 milyon ang halaga. Lahat para sa dote ni Vivian. Tutol ako. Dote? Baka ibigay mo na lang lahat sa talunan na ito. Ako ang kumita ng lahat ng pera. Bakit para sa dote? Gusto mo ng pera? Hindi pwede. Tama na. Sasabihin ko sa iyo ang totoo. Ako na ang champion racer ngayon. Mamamanahin ko na ang mga ari-arian ng team. Ikaw yung nasa balita. Ang hari ng karera na nagmana ng team, nagbibiro ka. Isang talunan na walang pera tulad mo? Ang lahat ng ito ay totoo. Ha? Totoo. Bakit hindi mo sinabi sa akin agad? Sige. Kalkulahin ko muna. Ang team ay nagkakahalaga ng 3.5 billion. Ang mga sasakyan ay kabuang 1 billion. At ang premyo noong 2 araw ang nakalipas ay 100 million. Ang natitira ay umabot ng 5 billion. 5 billion lang? Ang 10 milyon mo hindi man lang kayang tustusan ang gastos sa gasolina ng team namin sa isang taon. 10 million. Hindi man lang sapat para sa gasolina? Tigilan mo ang pagyayabang.
Nakalimutan kong sabihin sa iyo ang mga unit na sinabi ko ay lahat sa US dollars. Oh, Ethan! Isa ka sa 1,000,000. Tapos na ako. Dapat na akong umalis. Ethan! Ethan! Hindi ka pa kumakain. Naku! Ethan! Mali ako kanina. Huwag kang mag-alala. Ang dote ni Vivian ihahanda natin ito ng maayos. Hindi ka namin lolokohin. Hoy. Okay ka lang ba? Maupo ka. Nasaktan ka ba? Ikaw pala. Ikaw? Nasaktan ang paa mo. Dalhin kita sa ospital. Hindi pa tapos ang mga delivery ko. Madedelay ang order. Muffin ako. Ayos lang. Nasprain lang ang ankle ko. Mawawala din yan. Ayos lang. Imposible yan. Permanenteng injury na yan. Tigilan mo na ang pagiging matigas ang ulo. Tatawag ako ng ambulansya. Ako na ang magde-deliver ng mga order mo. Hoy, hoy, hoy! Ikaw! Ikaw ang kausap ko! Anong nangyayari? Ano ka? Delivery driver. Delivery driver? Bakit wala kang uniform? Ang sosyal ng suot mo. BA 0075. Wala kang pakialam sa suot ko. Papasukin mo ako. Malapit nang malate ang delivery ko. Oy, oy, oy! Gusto mong pumasok? Sino ka ba? Hindi ka karapat-dapat. Bakit hindi pwedeng pumasok ang delivery driver? Alam mo ba kung saan ito? Ito ang racing team namin, lugar ni Mr. Chen. Akala mo makakapunta ka lang dito? Umalis ka dito? Isa ka lang walang kwentang delivery driver. Akala mo ba importante ka? Bawal ang delivery driver at aso. Kung gusto mong pumasok, pwede ka. Dito ka gumapang. Sir Chen, nandito na po kayo. Isang hamak na delivery guy lang siya. Pumasok sa inyong mansyon ng walang paalam at naging bastos. Pinigilan ko siya. Ano ang gusto ninyong gawin sa kanya? Gagawan siya ng paraan? Hindi ko siya gagawan ng paraan. Ikaw na lang ang aaksyonan ko. Bakit? Alam mo ba kung sino siya? Sino siya? Hindi ba isang hamak na delivery guy lang siya? Isa kang kaawa-awang snob. Siya ang hari ng mga sasakyan, si Ethan Ye. Siya ang magiging tagapagmana ng ating racing team. Naintindihan? Sir Ye! Sir Ye! Sir Ye! Pasensya na po talaga. Naging snob lang ako kanina at pinigilan ko kayo sa labas. Pakiusap, maging mapagpatawad po kayo at patawarin niyo ako ngayong minsan. Ano ngayon? Gusto mo pa ba akong pumasok ng gumagapang? Hindi po, hindi. Isang misunderstanding lang po lahat. Ako na ang gagapang papasok. Dalhin mo ang pagkain ko sa loob. Opo. Salamat po, Sir Ye. At saka, kung muli kang mang-api ng delivery guy, titiyakin kong hindi ka na muling magtatrabaho. Opo. Tama po si Sir Ye. Hindi na ako mang-aapi ng delivery guy. Ethan, naghihintay na sa atin ang lahat sa loob. Tara na. Sir Dawson! Oy, lahat, umupo kayo. Sir Dawson, ito si... Ang mga ito, sila ang mga pinuno ng bawat departamento sa team. So, nandito ako, hindi ba medyo awkward? Ano bang masama doon? Ikaw ang magmamay-ari ng team na ito balang araw. Ang mga taong ito, sila ang magtatrabaho para sa iyo eventually. Kilalanin mo na sila ng maaga. Huwag kang mag-alala. Mga kasama, ipakilala ko. Ito si Ethan Vance. Siya ang magiging tagapagmana ng team natin. Sir Vance! Hi, lahat. Ngayon, tinawag ko kayo rito para hilingin sa inyo na maging saksi. Ngayon, pipirmahan ko ang kontrata kasama si Ethan. Opisyal na ibibigay ang team sa kanya. Pipirma ng kontrata? Hindi mo man lang sinabi sa akin. Liam, bakit ka nandito? Bakit ba ako nandito? Nandito ako para batiin si Mr. Ye. Siyempre, di ba? Tom, lalo kang sumusobra. Guards, palayasin siya. Akala mo kaya mo ako? Ikaw,
Alagaan mo yang matandang katawan mo. Matandang Chen. Tom, hindi ka pa natututo, lalo kang nagiging bastos. Paparusahan ka. Paparusahin mo ako? Nakakatawa. Tom, ikaw na ang umalis. Huwag mo akong pilitin na palayasin ka. Haha, pinalalayas mo ako? Akala mo kaya mo. Guards! Ano ito? Matandang Chen, mas mabuti pang ibigay mo sa akin ang fleet ng maayos. Kung nasa magandang mood ako, magkakaroon ka pa rin ng mapayapang buhay. Imposible. Bakit ko ibibigay sa iyo? Bakit ikaw? Dahil sa lahat, natagpuan ko ang maalamat na Racing God. Anong ebidensya ang meron ka? Patunayan mong nakita mo ang Racing God. Patunay. Nakita ninyo lahat ang Racing God, hindi ba? Sa mga maruruming taktika, gusto mong agawin ang team? Huwag kang magpakatanga. Nasa posisyong ito ka. Nang napakatagal. Panahon na para bumaba at magbigay daan sa karapat-dapat. Hindi ko ito ibibigay sa iyo. Sasabihin ko sa iyo ang totoo. Ang mamahalin mong sekretarya, si Lynn, ay nailipat na ang iyong mga share sa akin sa mababang presyo. Ano? Silin, tinraidor niya ako. Mr. Vance, si Tom ay bata at promising. Kumpiyansa kaming ibigay ang team sa kanya. Mr. Vance, sa tingin ko dapat ibigay natin ang team kay Tom. Salamat mga senior sa inyong suporta. Ngayon mga senior, pakilumabas muna. Kami ni Mr. Vance ay may pribadong bagay na pag-uusapan. Pakiusap. Liam, noong huling karera ng Racing King, dapat pinabayad kita. Ay, halos nakalimutan na kita. Ikaw, talunan, lakas loob mong kausapin ako? Sobra ka na, Liam. Kontrolado ko ang buong koponan at ang buong mundo ng karera sa ilalim ng aking kontrol. Narinig ko sa gwardiya, nagde-deliver ka pa rin ng pagkain ha? Kita mo? Trabaho ng delivery boy na mababa ang antas ay bagay sa iyo. Liam, kaya ba niyang mag-scooter? Madudulas siya sa gitna ng kalsada. Uy, magpakita ka naman ng respeto para sa ating Racing King. Ang Racing King ay nagde-deliver ng pagkain. Hindi pang karera ang scooter. Huwag kang malate sa delivery mo. Huwag mo akong ikaw. Alam mo, mag-deliver ka ng 10,000 order, saka ko ibibigay sa iyo ang koponan. Ano? Liam, sino ka para pa-deliverin ako ng pagkain? Anong karapatan mong tumanggi sa akin? Ha? Sige, maghanap ako ng kakilala mo para kausapin ka ng maayos. Vivilyn, napakasama mo. Pakawalan mo siya. Ethan, umalis ako ng bahay kaninang umaga at hinuli nila ako. Hindi ba ikaw ang hari ng karera? Sabihin mo sa kanila na pakawalan ako. Hahaha. Hari ng karera. Sasabihin ko sa'yo, peke lang siya. Ako ang nagbigay sa kanya niyan. Mahal, sa akin ka dapat magmakaawa, hindi sa kanya. Baka kung magustuhan kita, pakakawalan kita. Anong ginagawa mo? Hahaha. Ethan, hindi ko alam na ang nobya mo ay maganda pala. Bakit hindi ka makipag-usap sa iyong mahal na kapatid? May utang pa siya sa akin na isang sampal. Baka ikaw na ang magbayad para sa kanya. Lynn, pakawalan mo siya. Huwag mo siyang hawakan, marumi ang kamay mo. Ethan, anong problema? Nag-aalala? Nagpapanik? Sige, ingatan mo ang sinasabi mo. Kung hindi, ang sampal na ito, ikaw na ang tatanggap. Ano ba talaga ang gusto mo? Simple lang ang gusto ko. Mag-deliver ka ng pagkain. Kung ayaw mo, ang babaeng ito, ibibigay sa mga kasama ko. Para magsaya. Ethan, iligtas mo ako.
Natatakot ako. Guardia, guardia. Arestuhin na si Liam. Matanda, sayang ang lakas mo. Akin na ang buong fleet. Walang nakikinig sa'yo. Ha 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 ha. Oh. Alam mo ba? Kung ilalagay ko ang mga ito online, magiging malaki ang halaga ng mga ito. Ethan, iligtas mo ako. Natatakot ako. Tumahimik ka. Kung mangahas kang gumalaw muli, huhubaran kita. Liam, bitawan mo siya. Sa pagitan natin ito, wala siyang kinalaman dito. Bitawan mo si Vivian. Pag-uusapan natin ito. Ano ang leverage mo? Kontrolado ko na ang buong fleet. Anong karapatan mo? Makipag-negotiate sa akin sa mesa? Ha? Ano ang kailangan para bitawan mo siya? Mag-deliver ka ng takeout. Ethan, hindi lang ako ang kinidnap nila. Ang nanay, kuya, at hipag ko ay dinala rin dito. Ethan, hindi lang ako ang dinukot nila. Dinala rin nila ang nanay, kapatid, at hipag ko. Tama. Nasa itaas sila, umiinom ng tsaa. Sa harap mismo nila, may malaking TV. Kapag binuksan ko ang TV na iyan, makikita nila lahat ng nangyayari dito ng napakalinaw. Ethan, kung mag-aalinlangan ka pa, pupunitin ko ang damit niya at bibigyan ang lahat ng live show. Ano sa tingin mo? Boys, kunin siya, ubaran siya. Pumayag ako sa mga kondisyon mo. Bitawan mo na siya. Uy, nagkita ulit tayo. Ikaw? Nakalimutan kong magpakilala last time. Ako si Emily. Ethan ako. Nagde-deliver ka sa luxury car. Kaya mo bang bayaran ang gas? Wala akong choice. Uy, alam mo ba ang daan dito? Nagde-deliver ka sa sasakyan na yan? Kaya mong pumasok sa mga eskinita. May e-bike ako sa bahay. Pwede ko itong ipahiram sa iyo. Okay lang ba? Anong problema doon? Tara na. So, mukhang maganda naman, di ba? At may phone holder pa. Oh, maganda. Emily! Anong klaseng lalaki ang dinadala mo sa bahay? Kaklase Emily. Mia, paano mo nasabi yan? Hindi lahat katulad mo. Delivery guy, ha? Marumi at madumi. Katulad mo, talagang talunan. Akala mo hindi ko gagawin? Araw-araw kitang irereklamo. Yan lang ang kaya mo? Sige, magreklamo ka. Mga customer na gaya mo, mababawalan sa platform. Nagde-deliver ka ng pagkain araw-araw, pero walang improvement ang mga binti mo. Ang bibig mo, lumakas naman. Teka, Emily, sino ito? Kaklase ako ni Emily. Tandaan mo yan. Lumayo ka na sa akin. Hindi ko kaya ang dumi mo tignan. Mia, sobra ka na. Pero tama ka. Dapat lumayo ako sa'yo. Kasi, nakakahawa ang kabaliwan. Tara na. Yung scooter mo? Mas mabilis pa akong tumakbo diyan. Madalas, race car ang dala ko. Oh, race car. Nakapag-track ka na ba? Go-kart ang dala ko. At nakapag-track na ako. Go-kart? Sa tingin ko, laruan yan ng maliliit na bata. Huwag ka nang magyabang. Kung matapang ka, karerahin mo ako ng 2 lap. Babaliin ko ang mukha mo. Karerahin kita. Pero ang mukha ko, hindi tulad ng peke mong mukha, ay hindi ganoon kadaling masira. Ikaw, Sige, ang puro karera para sa Pride ay boring. Magpustahan tayo. sige, sabi mo yan. Kung sino ang matalo, luluhod at dadilaan ang sapatos ng kalaban at magkotaw ng 3 beses. Sasabihing, Lolo, mali ako. Kaya mo bang pumusta? Sabi mo yan. Paano mo ito minamaneho? Ang hirap. Tuturuan kita. Ang aga ni Ethan, nag-e-ensayo pa lang siya, di ba? Gusto mo turuan kita kung paano gamitin ang preno at gas? Sa galing mo? Hindi ka man lang kwalipikado maging estudyante ko. Delivery driver ka lang?
Ang kapal ng mukha mo. Paano mo ako kayang kausapin ng ganyan? First time mo sa go-kart, di ba? Mamalimos ka. Bibigyan kita ng 10 segundong head start sa karera para hindi ka matalo masyado at para hindi ko maramdamang nanalo ako ng hindi patas. Yung amateur mong skills, itago mo na lang. Para talunin siya? 10% lang ng galing ko ang kailangan ko? Baka hindi ko na kailanganin yung 10%. Dapat mong ibigay lahat. Kung hindi, kung matalo kita, masyadong walang kabuluhan. Paano ako matatalo sa'yo? Huwag kang magyabang. Tama na ang kalokohan mo. Kita tayo sa karera. Maghintay ka. Ethan, huwag mo siyang pansinin. Ayos lang, wala siya. Huwag kang mag-alala. Ethan, lumabas ka dito. Tita May, anong ginagawa mo dito? May problema ba? Siyempre, meron. Tita May, ano man yan, pag-usapan natin mamaya. Malapit na akong sumali sa karera. Wala nang karera. Hindi ka sasali. Lumabas ka dito ngayon. Bilisan mo. Kung wala ang team mo, anong karera ang sasalihan mo? Hindi tatanggapin ng pamilya namin ang isang delivery driver bilang manugang. Sinasabi ko sa'yo, ang engagement mo kay Vivi ay tapos na. Wala na. Oh, Justin, may fiancé ka? See? Iniwan ka niya. Ha ha ha. Akin talaga ang team. Pagkatapos nito, tiyak na makukuha ko ulit. Aba. Mag-deliver ka ng 10,000 na pagkain? Mag-deliver ka habang buhay. Hindi mo matatapos. Tama ang hatol ni Tita May. Ganito, Justin. Magmakaawa ka. Mag-o-order ako ng ilang deliveries para matulungan ka. Anong kinalaman mo dito? Huwag ka nang makialam. Justin, naaalala mo ba ang malaking pangako mo sa bahay namin? Ang pag-claim ng 10 milyon, hindi man lang sapat para sa gas ng team mo? Nasaan ang team mo ngayon? Ano ang meron ka ngayon? Wala siyang pera, talo. Di ba Justin, kaya mo pa bang tuparin ang mga pangako mo? Ang confident mo dati. Bibi, nagde-deliver ako ng pagkain ngayon dahil iniligtas kita. Ngayon, sinasaktan mo ang nagligtas sa'yo. Ngayon ko lang nakita, wala kang hiya na babae. Justin, huwag kang makipag-away sa mga tanga. Sino ka? Wala kang pakialam. Vera, wag na nating sayangin ang salita para sa kanya. Gumamit siya ng binagong kotse para mandaya at manalo sa karera. Kung hindi matatalo si Liam sa isang hampaslupa na tulad mo. Ngayon, natagpuan na niya ang car god at inagaw ang team. Mula sa ugali hanggang sa kayamanan, kaya mo bang makipagsabayan? Anong binagong kotse? Lagi akong sumusunod sa rules sa karera. Bakit kayo lahat pumapanig sa kanya ngayon? Aray. Namatay ako sa takot. Mamamatay na ako. Sumasakit ang puso ko. Hindi ko na kaya. Ethan, bakit ka sumisigaw? Tingnan mo kung gaano katakot ang nanay ko. Sinasabi ko sa'yo, kailangan mong bayaran ang medical bills namin. Tama, at emotional damages din. Wala akong masabi. Ethan, kailangan mong makipag-break kay Vera. Gago ka. Papatayin mo ako. Sa puntong ito, wala na akong masasabi sa'yo. Mag-break na tayo. Huwag mong isipin na makakakuha ka ng kahit anong ari-arian ng pamilya namin. At ang mga regalong ibinigay ko sa'yo, isoli mo lahat. Tama. Mag-break agad. Huwag mong isipin na makakakuha ka ng kahit isang sentimo sa pamilya namin. Ikaw go ng delivery guy. Ba? Huwag kang mag-alala, makikipaghiwalay ako sa kanya ngayon din. Bawiin mo. Ay, aray. Ayan, mas maganda. Mukhang okay na ako. Tulungan mo akong tumayo. Ethan, huwag kang magpapaapekto sa kanila. Kumalma ka. Tapusin muna natin ang karera. Kung mayroon ka pang dapat ayusin, pagkatapos ng karera natin ayusin. Kung ayaw mong masaktan, pakialis sa truck. Sino bang sinasabi mong nasagasaan ng kotse? Kaya kong maglakad mag-isa. Hindi ko kailangan na paalalahanan mo ako. Bibi, tara na. Pagkatapos ng karera, ako na ang bahala sa kanya mamaya. Ethan, isipin mo kung paano mo ako ipagdiwang. Isipin mo na lang kung paano mo makikita ang taillights ko, ikaw.
Walang espesyal sa Ethan na ito. Natalo siya sa isang batang babae ng ganoon kalayo. Oo ma, buti na lang hindi ko siya pinakasalan. Walang kwenta. Hindi man lang makatalo sa babae. Noong talunin niya si Lydia, siguradong gumamit siya ng maruruming taktika, ang kapal ng mukha. At tinatawag pa rin niya ang sarili niyang hari ng daan. Sa tingin mo ba lahat kasing kapal ng mukha mo? Sa tingin ko, tiyak na mananalo si Ethan. Bantayan mo ang iyong bibig. Ang pangit ng ugali. Paano siya mananalo? Mananalo ka ba para sa kanya? Seryoso? Vivian, huwag na nating pansinin siya. Kasing sama niya si Ethan, palaging nagyayabang. Christina, sabi ko sa'yo, kaya kong manalo. Galing. Kita mo? Kita mo? Walang nagbabago sa kanya. Tiyak na nandaya na naman siya. Nanalo ka sa karera sa pamamagitan ng daya. At masaya ka pa rin? Gago ka talaga. At baguhan lang ang kalaban. Ewan ko, hindi ba siya nahihiyang manalo? Hindi ka nanalo sa King of the Road na karera. Niloloko mo lang kami. Sino ang may alam kung ginamit niya ng maruruming laro? Ang naglalaro ng marumi ay malinaw na ibang tao. Oh. Sino ang sinasabi mong gumamit ng dirty tricks? Sa tingin ko, ikaw ang gumagamit ng dirty tricks. Gusto mo lang ang dote ni Vivian. Muntik na naming mawala ang lahat. Ang matalas kong mata ay nakita ang iyong pakana. Muntik mo nang lokohin ang aming Vivian. Ethan, sinasabi ko sa'yo, lumayo ka sa aming Vivian. Kung sisirain mo ang aming reputasyon, babayaran mo. EDC. Vivian, nakita ko na lahat ngayon. Pagsisisihan mo ito. Ikaw ang magsisisi nito. Ma, umalis na tayo. Alis na tayo. Ang love story ninyo ay mas exciting pa sa karera. Well, kung wala nang iba, aalis na ako. Mia, Natalo ka sa karera, gusto mo nang umalis. Hindi pa tayo tapos. Xander, so pro racer ka pala. Oh, so big shot racer ka pala at inaapi mo ako na walang alam. Wala ka bang hiya? Sabi ko na nga ba, natalo ka sa karera. At ngayon, gusto mo pang umiwas. Pang-aapi lang to. Hindi dapat counted yung bet? Mia, puro ka dahilan. Kung natalo ka, dapat kang yumukod ng 3 beses kay Xander. Narinig ko, malinaw at malakas. Gawin mo na. George, may nambubuli sa akin. Uy, Mia, anong nangyayari? George, may nambubuli sa akin. Tulungan mo ako. Pro racer siya. Nanalo siya ng walang hiya. Tapos sinigawan ako. Ano, gusto mong lumaban? Sasabayan kita. Si George, boyfriend ko. Pro racer siya. Karerahin mo. Kung talagang magaling ka, makipagkarera sa totoong kotse. Magkarera kayo. Mia, sobra na yan. Natalo ka, ayaw mong umamin. Sige. At ngayon may dala ka pang backup? Sige lang, Rachel, hindi sila worthy makipagkarera sa akin. Hindi kami nakikipag-usap sa mga sore loser. Tara na. Sinabi ko bang pwede kang umalis? Binata, mabuti pang kausapin mo si Mia nang may respeto. Duwag siya. Hindi siya nangangahas na karerahin ka. Mia, sinabi ko na sa'yo, lumayo ka sa mga Chinese. Lahat sila duwag. Hindi ako naniwala dati. Sila, mas masahol pa sila sa asong gala. George, di ba? Karerahin kita. Ipapakita ko sa'yo kung ano ang gawa sa totoong lalaking Chinese. Oh, so may mga Chinese palang matatapang? Puro kayo basura. So, magkakarera ba tayo o hindi? Interesting tong lalaki. Magkarera tayo. Kayong mga basurang Chinese, kayo lang magaling mag-deliver ng takeout ko. Sabihin mo ulit. Pupunitin ko ang bibig mo. Kung gusto mong magpatunay, talunin mo ako. Anong problema? Galit ka ba? Di ka ba nag-aalala? Nag-aalala ako para sa'yo.
Bakit ako mag-aalala? Yung karera mo laban kay George. Mukhang matigas si George. Yung foreigner, wala akong pakialam sa sinasabi niya. Kasi, ininsulto niya ang mga kababayan natin. Hindi ko yan matatanggap. Paano kung... Huwag kang mag-alala, Rachel. Isipin mo. Nanalo pa ako sa Car King Championship. Tatakot ako sa kanya. Pero tungkol sa pera, Kung wala kang pera, pwede kitang pahiramin. Magkano ang race car? binibiro lang kita. May pera ako. Tsaka, ang race car ko lang sapat na para talunin siya. Tigilan mo na ang biro. Hindi to oras para sa biro. Si, Rachel. Wala ka nang dapat ipag-alala sa karerang ito. Kaya ngayon, isasama kita para mag-relax at magpahinga. Sige, tara na. Tara na ngayon din. Ito. Paano ito? Pinakaabalang bar sa lungsod. Masigla, no? Sigurado akong gutom ka. Waiter, ilabas na ang pagkain at inumin. Alagaan mong mabuti ang aming mahal na Catherine. Dahil nilibre mo ako ng inumin at hapunan, dapat ako namang gumanti. Ang helmet na kailangan mo para sa karera. Nagpasadya ako ng isa para sa iyo. Tingnan kung kasya. Ito ay, helmet ba ito ng motorsiklo? Wala akong alam tungkol dito. E di ibalik mo sa akin. Hoy, hindi. Talagang gusto ko ang binigay mo sa akin. Itatago ko ito. Gusto ko ito. Maham. Hoy, sabihin ko sa'yo, ang mga inumin dito ay talagang masarap. Gusto mong subukan? Siyempre. Kaya ko ang alak. Tagay. Hit. Kumusta? Masarap ang pagkain, no? Talagang masarap. Hit. Paano kung gumawa tayo ng iba pang mga magagandang gawain? Uy, Nina. Nina, nasusuka ka? Sasabihin ko sa'yo. Ethan, duwag ka talaga. Kung hindi ako duwag, ininom ko na lahat. Uy, Nina. Ingat. Lasing ka na. Ihahatid na kita sa bahay. Ako ang lasing. Ikaw ang lasing. Lasing ang buong pamilya mo. Ate, nakikiusap ako. Umuwi na tayo. May darating. Hindi ako babalik. Ate, nakikiusap ako. Nagtataka ako kung sino ang nandito. Nagiging close ha. Eto na ang star driver natin, si Ethan. Ilang araw na kitang hindi nakikita. May bagong babae ka? Tom, anong ginagawa mo dito? Ano tong malawak na daan? Pwede kang pumunta, pero kami hindi? Yes. Bakit kasama mo siya? Ay, nakalimutan kitang ipakilala. Jess, siya na ang girlfriend ko ngayon. Alam ko na isa kang pekeng racing king. Si Tom natin. Ang tunay na racing king. Sino tong babae? Hoy Jess, hindi cool yan. Itong babaeng ito, sa unang tingin. Siya ang girlfriend ng Racing King, ha? Ha, tama. Nagkita na tayo dati. Tsk, ang tanga ko. Pero, lagi kong nakakalimutan ang mga mukha ng mahihirap. Uy Alex, ngayon, wala ka ng pera at kaawa-awa. Itong girlfriend mo, hanggang kailan siya sasama sa'yo? Akala mo lahat kasing walang hiya mo. Katulad ko? Ano naman ako? Niloko mo ako sa aking dote. Hindi pa tayo tapos. Girl, makinig ka sa payo ko. Lumayo ka na sa lalaking yan. O kaya, magmakaawa ka sa akin, papahanapin ko si Tom na mag-set up sa'yo sa mas magaling. Nakasama ko na siya. Yan kasi wala kang panlasa. Ang baduy mo. Binigyan kita ng magandang payo, pero ininsulto mo ako. Sige. Nakikita ko kayo ni Ethan. Bagay na bagay kayo. Yung isa, talunan. Yung isa, delivery boy. Nako, anong pares? Liam, narinig mo ba ang sinabi nila?
Sabi nila yon tungkol sa akin. Hindi mo sila pwedeng palampasin. Huwag kang mag-alala, Vivian. Hindi ko sila hahayaang basta-basta. Lalo na si Ethan. Ang utang mula sa karera ng Racing King, hindi pa namin naayos. Mag-aayos ka ng mga utang? Tinalo ko yung talunan. Sabi ko sa'yo, sa mundong ito, may mga babaeng hindi mapagkakatiwalaan. Isang araw, lalabas ang mga sekreto mo. Sa tingin mo ba ang iyong maruruming munting sekreto? Gaano katagal nila itago yun para sa'yo? Ang lasing naman, layas. Nakakainis. Ethan, hindi ko akalaing magugustuhan mo ang ganitong uri. Pumunta ako rito ngayon para lang sabihin sa iyo. Ako, si Liam, ang nag-sponsor kay George. Binigyan ko siya ng pinakamagandang kotse. Paano mo nalaman? Payo ko sa'yo, maging matalino ka. Tanggapin mo na talo ka at magmakaawa. O matatalo ka ng husto. Ethan, sobrang kahihiyan mo yan. Ethan, payo ko sa'yo. Ang pag-alam kung kailan aatras ay isang magandang katangian. Ikaw, Liam, ang talo ko, yung George, ay amateur lang na kasi. Kaya kung talunin ng isang pro tulad mo, kaya bakit ako matatakot sa kanya? Huwag mong sabihin na akala mo mas masahol ka sa kanya. Ethan, huwag mong subukan ang swerte mo. Ha! Ethan, sobra na yan! Liam, pwede niya akong insultuhin. Okay lang, pero ininsulto ka niya. Liam, Ethan, hindi ka matututo hanggang sa huli na, ha? Sige, tapos na akong makipag-usap sa iyo. Vivi, nasaan ang phone ko? eto. Magpadala ka ng tao ngayon din. Kapag nakita mo si Ethan, bugbugin mo siya. Oh, at may kasama siyang babae. Kung mahuli mo siya, sa iyo na siya. Huwag ka nang magpanggap. Akala mo ba, natatakot ako sa iyo? Ikaw na bitch. Nakakadiri naman. Liam, Ano pang hinihintay mo? Gulpihin sila hanggang mamatay. Kung hindi mo sila mahuli, huwag ka nang bumalik. Go! opo. Lucas, wala. Ang bagal mo. Wala na siya. Gumastos ako ng malaki para sa inyo. Pero wala kayong kwenta. Pasensya na, Lucas. Hindi sapat ang sorry. Sa wakas may tsansa ako na makabawi kay Xander. At sinira nyo. Lucas, masyadong malayo. Lumabas kayong lahat! Lucas, huwag kang magalit. Muntik na kita makalimutan. Umalis ka na rin. Nadadamay ka sa malas ni Xander. Lucas, Tingnan mo tong bago kong kotse. Galing kay Liam. Liam, yung lalaking dinurog ko, Ethan, sa tingin ko, kailangan kong turuan ka ng asal. hindi ko kailangan ng leksyon. Nakikita ko yung luma mong kotse. Kaya pa bang tumakbo yan? Ano bang maganda sa bago mong kotse? Akala mo, isang amateur racer mula sa OMP, kaya akong talunin. Tinatawag mo akong amateur? Stage winner ako. Hindi ko pa narinig ang racer na si George. Yung panalo mo sa stage, binayaran mo ba yan? Ethan, may lumang kasabihan. Ang matalinong tao. Sinasabi mo bang tumanggi sa toast, uminom ng penalty? Kung hindi mo kayang sabihin, wag. Nakakahiya. Ikaw, teka lang. Kapag nasa track na tayo, lalamunin ko kayong dalawa. Ryan, nakita mo yon? Bago na bago ang kotse ni George. Di ako makapaniwalang nakahanap ka ng ganyang kalumang kotse. Tiyak na pinaghirapan mo yan. Eto, ganito,
Umamin ka na sa pagkatalo at kakausapin ko si George para sa'yo, para iwasan ang kahihiyan. Mukhang wala kang alam sa karera talaga. Kung gusto mong maging tagapagbalita, sige, sabihin mo kay George na maghanda. Para saan? Siyempre, naghahanda siyang matalo sa akin. Hahaha. Ryan, ang yabang mo talaga. Mia, alam mo ang kakayahan ni Ryan. Alam mo yan. Ngayon, akala mo ba mananalo si George? Ikaw, walang kwentang delivery guy, at ang yabang mo pa. Yang kotse mo, wag mong ibalikwas habang nagmamaneho. Emma, huwag mo siyang pansinin. Hindi niya talaga naiintindihan. May mga tao na gustong manatili sa sarili nilang mundo. Mia, imulat mo ang mata mo at manood ng mabuti. Anong gagawin mo? Lahat manood ng mabuti. Lalo na ikaw, George. Magsi-show off na ako. Paano naging posible iyan? Ganyang lumang kotse at ganyan kabilis. Diyos ko! Ang galing ng drift na iyan! Sa mga liko, hindi man lang bumagal. Matigas talaga ang lalaking iyon. Kung makipagkarera ako sa kanya, siguradong matatalo ako. Anong gagawin ko ngayon? Ano sa tingin mo? Ang ganda. Ang galing. Siyempre. Kaya? Gusto mo ulit? Kapag nagsimula na ang tunay na laban, bibigyan kita ng 10 segundong head start. Kung matalo ka, umalis ka na dito at tumigil ka na sa pagpapakitang gilas. Kung matalo ako, tatawagin kitang lolo ng 3 beses dito mismo. Bakit hindi? Gawin na natin ngayon. Tara, lahat! Humanda kayong makipaglaban! Ethan, paano namin? Pro siya. Ang alam lang namin, manligaw ng babae. Huwag na, hindi natin kaya. Mas nakakahiya pang matalo. Hempe. Nagtakbuhan ang mga kaibigan mo. Game ka ba? Ethan, mali ako. Suko na ako. Hindi kita matatalo. Ikaw na ang lolo ko. Duwag. Puta ka. Umalis ka sa harapan ko. Zena, sumuko ka agad, ha? Ang laking leksyon. Ngayong buwan, ilang deliveries ang nagawa mo? Tingnan ko. Bakit 400 plus lang? Naisip mo na ba na ang 10,000 deliveries ay excuse lang ni Liam para hindi ka makabalik sa team? Ayaw niya talaga na ibalik sa iyo ang team. Pero hindi na ako pwedeng umatras ngayon. Paano kung kunin ko ang mga tauhan para tulungan ka sa delivery? Sa delivery circle, may hatak pa ako. Talaga? Ano bang ginagawa mo? Natapon mo ang inumin. Miss, wag mo akong gawing mahirap. Hindi naman natapon ang sabaw. Ha? Ako pa ang nagpapahirap sa'yo. Tingnan mo ang laman ng bag. Sinasabi ko sa'yo, kailangan mong bayaran ako ngayon. O bibigyan kita ng masamang review. At magfa-file ako ng complaint. Kaya hindi ka na makakapag-deliver ulit. Mia, anong ginagawa mo dito? Wala kang pakialam. Mia, ngayong ayaw ka na ni George, anong ipinagmamalaki mo? Sino ang nasa likod mo? Hoy. Binabalaan kita, Mia, kung gagawin mo ulit yan sa isang driver, hindi na ako magiging mabait. Kumusta si Sarah? Ethan, sobrang naghirap kami ng mga tauhan ko. Sa wakas natapos na naming i-deliver lahat ng 10,000 orders. Magaling.
Oras na para maningil kay Liam. Pasensya na, Lin. Hindi ko siya napigilan. Lumayas ka, basura. Ethan, noong nakaraan, nakatakas ka. Ano? Ngayon, susuko ka na? Nakapaghatid ako ng 10,000 order. Ngayon, tuparin mo ang pangako mo. Ibalik mo sa akin ang fleet ko. Natapos mo na ang mga deliveries mo? Anong kinalaman ko diyan? Sinabi mo iyan sa harap ng lahat. Natapos ko lahat ng deliveries. Sinabi mong ibabalik mo ang fleet. Narinig mo ba iyon? Hindi. Hindi ko sinabi iyon. Narinig kita, Lin. Nangako ka. Ngayon, umaatras ka? Lin, ibalik mo ang fleet kay Ethan ngayon din. Inuutusan mo ba ako? He. Matanda, wala ka ng silbi sa fleet ngayon. Harapin mo ang katotohanan. Mr. Chen, hindi maganda ang mental state mo. Paano ka napunta dito? Maayos naman ang isip ko. Ikaw, Mr. Chen, sinabi mo dati na ibibigay mo ang fleet kay Lin. Paano mo nakalimutan? hindi ko sinabi iyon sa iyo. Sige, lahat kayo ay nagtaksil sa akin. Ay, ako. Mr. Edwards, okay ka lang ba? Sinasakyan ninyo akong lahat. Nakita ninyo lahat, di ba? Hindi maganda ang lagay ni Mr. Edwards. Baka may memory problem siya. Sa tingin ko, dapat ipadala si Mr. Edwards sa nursing home pansamantala. Tama, Mr. Edwards. Unahin mo ang kalusugan mo. Ayos na ayos si Mr. Edwards. Sa tingin ko, kayo ang may masamang balak. Ethan, Mr. Edwards, okay ka lang ba? Anong ginagawa mo? Anong ginagawa ninyong lahat? Pakawalan mo ako. Ethan, habang nasa nursing home si Mr. Edwards, hindi ko masisiguro ang kanyang kaligtasan. Masyadong maraming tao sa paligid. Liam, ano ba talaga ang gusto mo? Kung gusto mong tratuhin ko ang matanda ng mas maayos simula ngayon, ibigay mo lahat ng ari-arian mo at ang susi ng kotse. Hindi ka ba takot sa karma? Sino ang magpaparusa sa akin? Ikaw? Sabi ko sa'yo, tigilan mo na ang kalokohan. Bilisan mo at magdesisyon. Gusto mo ang fleet o yung matandang iyon? Ethan, Boss, iwan mo ako. Huwag mong hayaang mahulog ang fleet sa kanya. Ang ingay ng matandang ito. Patahimikin mo siya. paano mo magagawang ganyanin ang boss? Ano? Ano ang pipiliin mo? Huwag mag-atubili. Kung mag-aatubili ka, baka mamatay na ang matanda. Ibibigay ko sa iyo ang fleet at assets. Pakawalan mo na ang boss. Sige. Okay. Lily, kunin mo ang kontrata ng transfer ng assets. Relax, makukuha mo rin ang sa iyo. Boss, hindi na kayang maghintay. Ang sakit mo. Dalhin na kita sa ospital. Boss, Pirmahan mo to. Luke, ang lupit mo talaga. Binata, ang pagiging malupit sa karera ay walang pupuntahan. Akala mo ba kapag nanalo ka ng championship, mamamana mo na ang team? Tanging tanga lang ang maniniwala diyan? Ha. Oy, pati ang susi ng kotse mo. Akin na rin ang kotse mo. Dahan-dahan lang. Darating pa ang pinakamaganda. Dalhin mo sa akin ang kotse niya. Bibigyan ko ang lahat ng isang munting percussion show. Opo. Boss Lin, nasa labas na ang kotse. Wasakin nyo na. Opo. Ano, hindi ka ba nasisiyahan? Sinisira ko ang sarili kong kotse. Car King Ye, may problema ka ba?
Lahat, wasakin nyo ng mas malakas para marinig ng ating Car King Ye ang sarap pakinggan. Yi Xianting, ang iyong minamahal na kotse, ano ang pakiramdam ngayong sira na? Pero wag kang mag-alala. Gagawin ko ang iyong minamahal na kotse na palikuran ng aming kumpanya para sa bawat naiihi na kasamahan para magamit ito sa paghuhugas. Huwag kang tahimik, Car King Yi. Interviewin kita. Magsalita ka naman. Tapos na ang pagwasak? Pasok na. Dalhin nyo ang mga gamit. Boss, Ye Xianting, ito ang iyong minamahal na kotse. Ilan na lang ang natitirang pyesa. Kung gusto mo, gawin nating souvenir. Oy, Tandaan mong mabuti ang ginawa mo ngayon. natatakot ako. Ikaw, unahin mo ang sarili mo. Ngayon, ikaw. Walang-wala ay isang tunay na hampas lupa. Ha 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 ha. Tom, anong ginagawa mo dito? Sabi nating, magkikita tayo sa restaurant. Oh, may inaasikaso lang ako. Siya na naman? Tom, hindi mo dapat siya pinakawalan ng ganoon kadali noong nakaraan. At ikaw naman, umalis ka lang bigla noong nakaraan? Napakalayo ng nilakad ko para makasakay ng taxi. May utang ka pa sa akin na sorry. Sige, kasalanan ko. Ngayong gabi, babawi ako sa iyo sa hotel. Ang daming tao sa paligid. Oh, Tom, nandyan ka pala. Ma'am, nandito ka. Oh, nasa baba lang ako at may nakita akong nawasak na race car. Anong nangyari? Mrs. Xie, yung bagay na yon, kotse niya yan. Nandito siya? Ang sakit ng ulo. Ang sama ng kapalaran. Siya, kakapirma lang niya ng kontrata sa akin at inilipat lahat ng assets niya sa akin, kasama na yung race car na nakita mo lang. Ah, oo nga, Mr. Lin. Ano ba yung tawag mo sa akin kanina? Mrs. Xie, Oh, gusto ko ang paraan mo ng pagsasalita. Napakamagalang. Hindi tulad niya. Sa sandaling pumasok siya sa bahay namin, bastos siya sa akin. Tama, ma'am. Sinagot pa niya ang kuya at hipag ko. Walang modo. Tuwing nakikita ko siya ngayon, puso ko kumakabog. pakiusap, maupo ka, Mrs. Xie, at hayaan mo akong magtimpla ng mainit na tsaa para sa'yo. Mr. Lin, napaka-considerate mo. Vivi, ang pagpapakasal kay Mr. Lin ay talagang biyaya mo. Ah, siya nga pala. Mrs. Xie. Itong card ay may konting pera. Kayo. At si Vivi ay magsaya. Gamitin nyo lang. Ay, hindi ko kaya. Hindi ko carry. Mrs. Xie, kunin mo na lang. Naku. Anong nangyayari dito? Tingnan mo ito. Tingnan mo iyan. Sige, kung gayon, Mr. Lin, isasama ko na si Vivi at aalis na kami. Sige, may mga gagawin pa rin ako. Kita mo? Babae? Ano? Sa kaunting pera, madali silang alisin. Paano ito? Kung aaminin mo lang, sa buong mundo na ako ang hari ng daan. Papayagan kitang bumalik sa team at bibilhan kita ng bagong sasakyan. Sa panaginip mo, nanalo ako sa karera ng hari ng daan. Hindi mo ako mapipilitang magsinungaling. Sige, kalimutan na. Huwag kang maghintay na gutom ka na at gumapang ka sa akin. Ikaw, gusto mo ang titulong hari ng daan? May paraan ako. Karera mo ako ulit kung mananalo ka. Sa iyo na ang titulong hari ng daan, nahanap mo na rin ang Diyos ng kotse. At maging ang hari ng daan. Manahin ng team, di ba mas lehitimo iyon? Ano, payag ka? Lalaban ka ba? Hahaha. Ethan, ano ang gagamitin mo sa karera? Huwag mong kalimutan, nasa labas pa ang kotse mo. Sinira ko na. Huwag mo na alalahanin yan. May paraan ako, sino ang nakakaalam, baka maayos ko ang kotse. Sige, gusto kong makita kung paano mo aayusin ang kotse na iyan. Ikalat, ang balita. Walang magbebenta ng kotse kay Ethan o mga piyesa man nito
Tom, lumalayo ka na. Takot ka lang matalo sa akin. Sige, papahinaan kita. Para matalo mo ako ng patas. Takot kang matalo? Nagbibiro ka ba? Ano bang kinakatakot mo? Tama, boss. Kahit ano, titiyakin namin na si Alex matalo ng patas. Boss, kahit may kotse talaga siya, titiyakin ko pa rin hindi siya mananalo. Dahil ganyan ka magsalita, sige, makikisabay ako. Para makita ng lahat na kaya mo lang manalo sa pandaraya. Huwag kang magyabang dito. Kita tayo sa karerahan. Kita tayo sa karerahan. Bantayan mo ang kotse. Hindi makakaalis ang kotse. Tingnan natin kung paano niya aayusin. Sigurado ka bang hindi ka naliligaw? Sakay na. Teka, hindi ba sinabi mo na ikaw lang ang may alam dito, at walang ibang makakahanap? Paano ko malalaman na maraming patrol? Pero okay lang. Okay, Malalaman mo rin agad. anong hinahanap mo? Nahanap ko na. Dito lang. Pumunta ka dito para lang hanapin ang helmet na ito. Siyempre, binigay mo to sa akin. Paano ko ito mawawala? Ethan, hindi ito ang oras para maging sentimental. Paano ka magra-race kung wala kang bike? Madali? Ito, Lahat ito, mga kotse ko. kotse mo? Diyos ko, ang dami. May bodega sa likod. Puno rin ito ng mga kotse ko. Ako si Ethan, hindi maubusan ng kotse. Baka masyado lang akong naging low-key. At bago iyon, ang mga sinabi ko ay para lang maniwala si Linton na gusto ko talagang ayusin ang lumang kotse ko. Kaya aayusin niya na makita ng lahat ang lumang kotse na iyon. Para hindi nila malaman na mayroon kang lahat ng ibang kotse na ito. Ang pinakamaganda, darating pa. Panoorin mo ako na papagbayarin si Linton para dito. Ethan, ang Racing King, nandito ka para sumuko? Nandito ako para sabihin sa'yo. Kaya akong makipagkarera kahit kailan. So, yung bagong sasakyan mo, saan mo nakuha yan? Wala kang pakialam. Ikaw na ang Racing God. Bakit mo pa pinapahalagahan? Ang titulong Racing King. Gusto ko lang. Hahaha, wala kang pakialam. Liam, wala ka na bang masabi na kasinungalingan? Hindi ka ba natatakot na ang mga tauhan mo ay makakita ng totoo? O sinasabi mo bang hindi mo nahanap ang Racing God? Ethan, huwag kang masyadong mayabang. Kailangan ko lang talunin ka. At walang ibang magsasalita. B. Kung talunin mo ako, hihinto na ako sa karera magpakailanman at magde-deliver ng pagkain habang buhay. Pero kung talunin kita, dapat akin ang team na ito. Takot? Nanonood ang mga tauhan mo. Huwag kang mag-alala, Liam.
Handa na ang lahat. Sige, ikaw ang nagsabi niyan. Kung ganoon, Sige, pipirma ako. Lin, bakit ang saya mo? Ako? Makikipagkarera ako kay Yates ulit. Anong maganda doon? Tuwing nakikita ko si Yates, sa tingin ko, malas siya. Tiyak na matatalo si Yates sa karera. Mawawala sa kanya ang lahat ng karapatan sa koponan. Lin, anong utos mo? Gawin mo lang ang sinabi mo. Hanapin mo ang race car ni Yates. Gumamit ng steel wool pad para barahin ang tambutso niya. Para masiguro nating na matatalo siya sa karera. Nakuha mo? Opo, Lin. Gagawin ko agad. Yates. Anong meron ka para talunin ako? Kung may masamang mangyari sa karera. Lin! Tigilan mo na ang pag-uusap sa karera. Wala ka ng oras para sa akin. Ano? Miss mo na ako kahit isang araw lang? Siyempre, Lin. Dapat mong bawiin ang nawalang oras sa akin. Siya. Ayos. May sikreto din ako. Nasasabihin ko sa'yo. Lin, sasabihin ko sana. Sorry, Lin. Umalis ka. Wow, Ethan. Ito ba ang helmet mo? Hahaha, tingnan nyo, lahat. Ang ating hari ng karera, si Ethan. Pagkatapos mag-deliver ng pagkain ng matagal, ngayon kahit sa karera, suot pa rin niya ang helmet na pang-deliver. Oo, Tom. Ang pangit ng helmet na ito. wala kang pakialam sa helmet na suot ko. Kung ako sa'yo, mag-ikot ka ng ilang laps at kilalanin mo ang sasakyan mo. Dahil sa pagkakaalam ko, halos hindi ka nagsasanay. Kaya kitang talunin kahit walang pagsasanay. Ang karera ay nangangailangan ng talento. Sa katunayan, mayroon akong ganoong talento. Pagdating sa pagsasabi ng kalokohan, hindi ka kayang pantayan ni Ethan. Sa pagkakaalala ko, Mr. Lin, hindi ba ikaw ang natalo kay Ethan? Kailan yon? Isipin ko nga. Tama. Sa hari ng karera, natalo ka, hindi ba? Sinabi sa akin ni Ethan na napakadali kanyang talunin. Tama na. Sino ka ba para turuan ako? Pero sa karera, lumayo ka sa akin o sasagasaan kita. Tinatawag niya ang sarili niyang hari ng karera? Paano naman ang hari ay nagsusuot ng helmet na pang-deliver sa karera? Tigil na namin ang pag-aaksaya ng oras sa iyo. Lumabas ka. Naghahanda si Ethan para sa karera. Saan galing ang babaeng ito? Pumunta ka rito para paalisin kami? Sasabihin ko sa iyo, ang garaheng ito ay kay Liam, at ang aming Vivian ay magpapakasal sa kanya, maaga o huli. Dapat kang magpakita ng respeto sa amin. Tigilan mo na ang pag-arte mo dati, na sobrang mayabang. Tapos ka na ba? Sino ka ba? Ethan, ako na ngayon ang nobya ni Liam. Dapat kang sumipsip sa akin. Magsasabi ako ng maganda para sa'yo. Siguro sa mundo ng karera, makakahanap pa ako para sa'yo ng trabahong janitor. Sinugo ka ni Liam para mang-asar sa amin, di ba? Ang kapal ng mukha mo. Hindi sasayangin ni Liam ang oras niya sa isang talunan na tulad mo. Kami lang nandito para galitin siya. Ganyan ka ba talaga umasta? Hindi ba kasuklam-suklam ito para kay Liam? Sino ang tinatawag mong kasuklam-suklam? Kayo dalawa. Lumayas kayo. Hoy, Vivian! Tara, nahanapin natin si Liam na hari ng karera. Hayaan natin si Liam na turuan ng leksyon itong mayabang na tanga. Bata ka pa para hamunin ako.
Liam, nilagyan ko na ng steel wool ang tambutso ng kotse ni Ethan. Maya-maya lang, mag-overheat ang makina niya. Kung pipilitin niya, baka sumabog ang makina. Magaling. Pero tandaan mo, siguraduhing lihim ang gawa at walang makakaalam. Huwag kang mag-alala, Liam. Akala lang ng lahat na mahina magmaneho si Ethan. Padadalhan kita ng bonus. Ipagpatuloy mo ang magandang trabaho. Salamat, Liam. May problema ang kotse. Bakit sobrang taas ng temperatura ng makina? At hindi tumataas ang RPM. Hindi na ito pwedeng magpatuloy. Sigurado akong mananalo ako. Kasi hindi ka handa, gaya ko. Buwisit. Malamang ginulo ni Tom ang kotse ko at sinira niya ito. Hindi na ito pwedeng ganito. Gagawin ko na ang lahat at umasa sa himala. Kaya dito mo sinira. Napaka-amateurish, maruming daya. Anong nangyayari? Bakit ang bilis niya? Imposible yan. Galing, alam kong kaya mo. Siyempre, tara na. Balik tayo para sa champagne. Ethan, huwag kang masyadong excited. Liam, aminin mo na talo ka, at hahayaan kitang maging helper. Ingat, Liam, talo ka, pero nandadaya ka pa. Walang hiya. Karangalan ang matalo sa akin. Kung hindi dahil sa team, hindi ka man lang kwalipikadong makipag-compete sa akin. talo ay talo. Huwag kang pikon. Yan ang nakakahiya. Siya nga pala, Liam, tandaan mo ang kontrata. Ibigay mo na ang team. Akin na ang team simula pa lang. Gusto mo ang team? Sa panaginip mo, Ethan. Nakasulat ng malinaw sa kontrata. Malinaw na nakasulat. Mandadaya? Hindi gagana. Hindi ko ibibigay ang team sa iyo. Ano ang magagawa mo? Marami akong paraan para ibigay mo sa akin yan. Liam, pinakialaman mo ang kotse ko. Akala mo hindi ko alam? Ano? Tom, kasuka-suka ang mga paraan mo. Kung hindi ako naging maingat, baka may namatay. Tom, walang hiya ka talaga. Sa karera, gumamit ka ng napakaduming taktika. Kung hindi dahil sa husay ni Ethan, hindi akalain ang mga kahihinatnan. Ano ang karapatan mo? May ebidensya ka ba? Ebidensya? Ethan, walang hiya ka. Inutusan mo ang ibang teams para apihin si Tom. Oo, kailangan pa ba ni Tom ng maruruming paraan para manalo? Ganyan kagaling si Tom. Narinig mo? Sino ang nambubuli sa kanya? Hindi man lang siya manalo kahit pinagbigyan namin siya. Kahit ano pa, si Ethan pa rin ang nanalo. Nanalo siya, kaya dapat siya ang magmana ng team. Nasa kontrata, itim at puti. Ano? Si Ethan ang magmamana ng team? Siyempre, may kasunduan na ako kay boss nating si Tom. Maliban kung gagamitin niya itong walang hiya at mayabang na gago para takutin ako ulit, baka magbago ang isip ko. Magde-deliver na lang ako ng take-out ulit. Tom, totoo ba ito? Ano? Wala man lang sinasabi si Tom. Tom, huwag kang umatras. Nakatingin ng lahat. Nay, mukhang talagang nanalo si Ethan. Baka dapat tayo. Kailangan nating tulungan si Ethan. Anong pinagsasabi mo? May ebidensya kami. Anong ebidensya? Hindi ba hinahanap mo ang ebidensya na si Liam ang sumabotahe sa kotse? Kami ang patunay. Ano ba talaga ang pakay mo rito?
Nandito kami para ilantad ang mga krimen mo. Nakita ko mismo ang lalaking ito. Nakita ko ang lalaking ito na nag-utos sa mga alalay niya na sirain ang kotse ni Ethan. Talagang wala kang utang na loob. Gagawin mo ba talaga ang isang bagay na pwedeng pumatay ng tao? Oo, at nakita ko mismo na binigyan niya ng malaking pera ang mga alalay niya bilang pampatahimik. Kadiri! Liam, ano ang masasabi mo para sa sarili mo? Siya, naglakas loob kang ipagkanulo ako? Hintayin mo lang. Tumahimik ka. Tama. Sa harap ng aming Ethan, sino ka bang akala mo? Opo, Mr. Ye. Oo. Ang hari ng karera. Congratulations. Mga traidor. Batiin natin si Ethan sa kanyang tagumpay. Sino ang kapatid mo? Bantayan mo ang tono mo. Ethan, kadiri ka. Oh, Ethan. Huwag kang masyadong malayo. Hindi mo ba kilala ang biyanan mo? Noong ininsulto mo ako, dapat inasahan mo na ito. Ethan, huwag mo itong ipagtanim sa akin. Ano ang ginawa mong mali? Wala kang ginawang mali. Gold digger ka lang. Ako? Ayoko kang makita. Bago ko ipatawag na sipain ka palabas. Umalis ka na dito agad. Dumating lang kami para batiin ka. Bakit ka naman? Nagtatanong ako, bakit ako natalo ngayon? Talagang dahil dinala mo ang malas ni Ethan sa akin. Dahil sa'yo ako natalo. Tom, natalo ka, sinisisi mo ang iba. Sorry loser at nananakit ng babae. Anong klaseng lalaki ka? Ethan, isang laban lang ang panalo mo. Ano ang ipagmamalaki mo? Tom, ang taong pinakaayaw kong makita ay ikaw. Ikaw ang nagdadala ng malas. Umalis ka na dito ngayon at huwag ka nang babalik sa team na ito. Siya. Kayo, maghintay kayo. Kita mo? Ethan, pinagtatanggol ka niya ng ganyan. May nararamdaman pa siya para sa iyo. Dapat mo siyang mabawi. Huwag mong hayaang nakawin siya ng babaeng iyon. Ethan, ang init ngayon. Nahihilo ako sa init. Bilisan mo, tulungan mo ako. Ay! Ethan, paano ka naging ganun kawalang puso? Tama na. Tigil mo na yan. Hindi ka ba nahihiya? Ethan, wala ka bang nararamdaman para sa akin? Kung wala ka talaga, bakit mo ako tinulungan kanina? Pwede mo bang itigil yung peking boses? Tinulungan kita dahil mabait si Ethan ko at hindi niya kaya na binubunton ni Lucas ang galit niya sa iba. Kausap ko si Ethan ko. Wala kang pakialam. Ethan, yung sigaw niya, sobrang tinakot ako. Kumakabog ang puso ko. Naku, hindi ko na kaya. Bakit ang lakas mo? Tinakot mo ang girlfriend ko. Mukhang kailangan mong magbayad ng aming medical bills. Tama. At saka emotional damages. Ikaw. Umalis ka na dito. Wala ka pa ring hiya. Kinakausap mo ako tungkol sa feelings. Traidor. Kumakapit ka sa may kapangyarihan. Ayoko nang makita ka pa. Ethan, nahulog ang anak ko dahil sa iyo. Paano ang sugat niya? Nahulog siya mag-isa. Wala kaming kinalaman doon. Ethan, ngayong nasa kapangyarihan ka, inaapi mo na naman kami. Sinasabi ko sa'yo, dapat mo kaming bayaran. 10 milyon para sa emosyonal na danyos. Sustento. Kung hindi, babayaran mo ako. Hindi aalis? Guwardiya. Palabasin sila. Ethan, huwag mo akong hilahin. Ethan, bastardo ka. Ethan, mamamatay ka sa sakit. Oh, anak ko, wala na kaming pag-asa ngayon. Wala nang kahit piso. Wala man lang pamasahe. Ma, ano ang gagawin natin? Malaki pa rin ang utang natin. May utang pa tayo? Ikaw? Anong ginagawa mo? Wala tayong hidwaan noon. Walang away ngayon. Saan ka ba nanggaling? Oh, talaga? Naglakas loob ka na lokohin ako? Pagbabayarin kita. Kunin sila. Liam, lahat ito ay maling akala. Patawarin mo po kami. Siya. Ikaw, papatawarin kita. Pero naisip mo ba na mangyayari ito? Bitawan mo. Pinapatay nila ako, maawa kayo.
Hello po, Mr. Yates? Welcome back po, Mr. Yates. Yung bagay na pinacheck ko sa iyo, nalaman mo ba? Ipasok siya. Siya ang nagtamper ng sasakyan mo. Mr. Yates. Si Lynn. Pinagawa ko ni Lynn. Wala akong choice, Mr. Yates. Patawarin mo po ako. Tinulungan mo si Lynn sa napakaraming masasamang bagay. Kung papatawarin kita, paano kung mamamahala ang team simula ngayon? Tumayo ka. Maawa ka, Mr. Yates. Yates, maawa ka. Mahilig kang manggulo, di ba? Guardia, baliin ang mga braso at binti niya. Tingnan natin kung kaya pa niyang manggulo. Yates. Mr. Yates, maawa ka. Yates. Mr. Yates. Yates, maawa ka. Simula ngayon, ang team ko ay hindi nahahayaan na mangyari ito muli. Lahat ng karera ay dapat maging patas at makatarungan. Kung mangyari ito muli, hindi ako magpapakaluwag. Opo, Mr. Yates. Bitawan mo ako. Sino ang nagbigay sa'yo ng tapang na hawakan ako? Lily. At ikaw, taksil ka. Parang kailangan kitang parusahan ng maayos, gawing halimbawa ka, at linisin ang koponan. Secretary ako ni Mr. Kingsley. Secretary ni Mr. Kingsley. Noong secretary ka pa ni Mr. Kingsley, nakipagsabwatan ka kay Liam at ipinagkanulo ang kumpanya. Paano mo ba gusto kong parusahan ka? Ethan, bakit determinado kang parusahan ako? Lumayas ka. Walang hiya kang basura. Akala mo ba lahat katulad ni Liam? Guardia, dalhin siya. Ayon sa patakaran ng team, parusahan siya ng maayos. Teka. Anong ebidensya ang meron ka para kasuhan ako? Ebidensya? Sigurado ako na ang ebidensya ay naayos na. Mula pa noong unang panahon, isa lang ang kapalaran ng mga taksil. Sila ay hinahatulan at ikinukulong. Ethan, pasensya na. Pakibigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Wala akong magawa. Oo nga. Alam ko lahat ng sikreto ni Liam. Matutulungan kitang ibagsak siya ng lihim. Akala mo lahat ng tao, katulad mo, nanalo ako ng patas. Mga guwardiya, dalhin ninyo siya, bantayan ninyo siyang mabuti. Savior, hindi mo to magagawa sa akin. Hindi ka ba natatakot na gumanti si Liam? Liam, gusto ko hindi na niya kayang protektahan ang sarili niya ngayon. Imposible. Savior. Sir Xavier, masama po. Kinidnap ni Liam si Mr. Chen. Ano? Xavier, kung gusto mong makita muli ang matandang ito, puntahan mo ako ng mag-isa. Manatili ka. Pupunta akong mag-isa. Masyadong delikado, Sir Xavier. Sabi ko, pupunta akong mag-isa. Opo. Anong ginagawa mo? Alice. Ethan. Nasa akin pa si Mr. Chen. Mas mabuting mag-ingat ka. Liam, nasaan si Mr. Chen? Guardia, dalhin siya rito. Mr. Chen. Mr. Chen. Liam, anong gusto mo? Ako. Gusto ko ang team, syempre. Sa panaginip mo, akin na ang team. Hinding-hindi mo ito makukuha. Buhay ng matandang iyon. Hindi ko masisiguro. Taksil kang ahas. Pakawalan mo na si Mr. Chen. Dahan-dahan, hindi pa ako tapos. Aaminin mo rin ang huling 2 karera na dinaya mo lang ako at void na ang kontrata natin. Sasabihin mo rin sa lahat na ako ang tunay na Diyos ng karera.
Liam, sa panaginip mo, hindi ka makakawala dito. Liam, anong ginagawa mo? Baliw ka. Bitawan siya. Isa pang salita, subukan mo. Ethan, si Mr. Chen ay napakabuti sa iyo. Sobrang tanda na niya. Hindi ba dapat alagaan mo siya ng mabuti? Gagawin ko. Pakawalan mo na si Mr. Chen. At kailangan mong aminin na dinaya mo ang karera dati. Umamin ako. Ayan, ganyan. Ethan, hindi mo ako matatalo. Tingnan mo ang sarili mo. Masyadong maraming kahinaan. Hindi ka magtatagumpay. Lahat makinig kayo. Bantayan nyo itong matanda. Aayusin ko ito kay Ethan. Kung may mangyari sa akin, alam nyo na ang gagawin. Alam nyo na ang gagawin. Ano ang ginawa mo kay Mr. Clark? Teka. Maayos na inaalagaan si Mr. Clark. Kung hindi ka naniniwala, pwedeng mong tanungin si Mr. Young. Hindi ako pumunta rito ngayon para makipag-away. Narito ako bilang kinatawan ni Mr. Clark para linawin ang ilang bagay. Ethan, ikaw na mismo ang dapat magsabi sa kanila. Mas mabuti pang magmadali ka. Mr. Clark ay hindi na makapaghintay ng matagal. Papasukin niyo na lahat. Tinawag ko kayong lahat dito ngayon dahil hiniling ni Mr. Clark na sabihin ko sa inyo na si Tom ang alamat ng karera na hinahanap ninyo. Mula ngayon, opisyal na siyang pumalit sa team. Ethan, sandali. Ikaw na mismo ang magsabi sa kanila. Tsaka, pinababayaan ko ang lahat. Nanalo ako sa 2 karera. Lahat dahil nandaya ako. Para talunin si Tom. Makikita nyo mismo. Sige, Chen Ito. Si Ji Chen mismo ang sumulat ng ulat na ito at inilatag ng malinaw ang bawat detalye. Ito. May pirma ito ni Ji Chen. Sander, nabulag kami. Bago ito, kami ay nagkamali tungkol kay Ji Lin. Kaya, simula ngayon, ako, si Tom Lin, ang opisyal na mamumuno sa team. Inanyayahan ko kayong lahat dito upang sumaksi. Sana kayong lahat sa ilalim ng aking pamumuno. Lumalaki ng lumalaki. Lumalakas ng lumalakas. Ha 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 ha. Tom, ginawa ko ang lahat ng hiniling mo. Pakawalan mo na si Mr. Chen. Ethan, iba ka talaga. Hindi ba't nasa gitna ng mga tao mo si Mr. Chen? Malaki ang ginastos mo, no? Pero huli na ang lahat. Lahat ng kailangang gawin. Nagawa ko na. Tom, ano na naman ang balak mo? Nasaan si Mr. Chen? Isuko mo na siya. Ethan, magaling kang umarte. Hindi ba't ikaw ang nagpadala ng mga taong iyon? O ako ba? Siya, ipapakita ko sa iyo. Tingnan mo mismo. Tom, ano ba talaga ang nilalaro mo? Lahat ng hiniling mo sa akin, ginawa ko naman. Isuko mo na si Mr. Chen. Lahat ng gusto ko, nakuha ko na. Ano pang gagawin ko sa matandang iyon? Sinasabi ko sa iyo, hindi ko talaga alam kung nasaan siya. Tom, anak ka ngang puta. Tom, bitawan mo ako. Kung may mangyari kay Mr. Chen, babayaran mo to. Ethan, ang galing mo talaga. Kung gusto mong maningil sa akin, sige, gawin mo. Pero tandaan mo ito. Kaya kitang durugin. Parang langgam. Ha 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 ha!
Nag-aalala ka kay Mr. Chen, naiintindihan ko. Pero ang usapin na ito, kailangan nating dahan-dahanin. Nasaktan ka ba? Okay lang. Tingnan mo, dumudugo ka, sabi mo okay ka lang. Masakit ba? Ang dami nila, bakit mo sila kailangang labanan? Hindi ko na talaga kaya. Sabihin mo, sino ba ang kumuha kay Mr. Chen? Una, alagaan mo muna ang sarili mo. Mga sugat, saka na tayo mag-usap. Kung hindi ako dumating ngayon, ano sana ang gagawin mo? Kaya sana ay ibinagsak ko sila. Lahat. Ibinagsak mo sila? Top racer na tulad mo, binubuli hanggang napilitang magretiro. Sharon. Ang karerahan na iyon. At ang mga sasakyan doon. Pati na ang mga tauhan ni Tomlin. Ang mga racing girls, lahat ay dapat sa akin, di ba? Ano? Racing girls? Hindi, Sienna. Hindi ko yon sinadya. Yung racing team kasi ang tinutukoy ko. Yung gamit ng team, lahat ay akin. Kasama ang mga pit girls, di ba? Hindi, Sienna. Anong pit girls? Mukhang gusto mo talaga yung mga pit girls. Hindi, Sienna, nagsabi talaga ako ng mali, Sienna. Ganon ba? Tigilan mo na ako, Sienna. Pasensya na. Anong ang pinagsasorry mo? Pasensya na. Pasensya na. Hindi ko dapat naisip yung mga pit girls. Sorry talaga, Sienna. Aray. Hoy Mia, tingnan mo yung babaeng nasa unahan. Hehe, mga tol, kamakailan. Kilala namin siya. Sige, bigyan niyo sila ng magandang bugbog. Hoy, bakit parang pamilyar ang babaeng ito? Hoy, Anong ingay na yan? Mia, kilala ko siya. Siya yung sa lugar natin na nagde-deliver ng pagkain. Tama. Isang hamak na delivery girl lang dahil may lalaking nagkagusto sa kanya bumanda ang buhay niya. Oo, siya yon. Tama. Una, walang itsura. Pangalawa, walang pera o kapangyarihan. Ewan ko kung ano ang nakita ng lalaki sa kanya. Eksakto. Hindi siya katapat ng ating Mia, di ba? Oo. Tama. Mas maganda ako sa kanya. May pera ako at nasa likod ko kayo. Kaya, bakit hindi ako ang pinili niya? Siguro bulag ang lalaking yon. Mia, nandito lahat ng mga kasama ngayon, gaganti kami para sa iyo. Mabuti. At habang ginagawa nyo yun, sirain ang kayabangan ni Sienna. Huwag kang mag-alala. Basta maibigay mo sa'yo na siya. At bigyan mo yung lalaking yun ng magandang bugbog. Gamutin ang pagkabulag niya. Tara na! Sino ka? Hindi mo alam kung sino si Mia? Sila ang mga lokal na siga. Si Mia ang boss nila. Lagi nilang ginagamit ang dami nila para mang-api ng tao. Mia, mukhang hindi kita naturuan ng leksyon noong huli. Tara na. Sino ang nagsabing pwede kang umalis? Ethan, hindi pa tayo nagkabayaran sa ginawa mong kahihiyan sa akin dati. Ngayon, aayusin natin ang mga luma at bagong sama ng loob. Mia, huwag kang magpakalabis. Ikaw ay bagay lang makipagkasama sa mga basurang ito hanggang sa dulo ng iyong buhay. Sino ang tinatawag mong basura? Ikaw? Oh, haha. Nagpapakabayani ka para iligtas ang babae, ha? Lumayas ka na rito. Huwag mong guluhin ang laro ko. Ethan, ang dami nila. Umalis na lang tayo. Hindi. Tuturuan ko sila ng magandang leksyon ngayon. Ano, turuan mo kami ng leksyon? Ha, ikaw? Mia, baka hindi kayanin ng lalaking ito ang ilang suntok. Tingnan mo siya. Bubugbugin ko siya hanggang mamatay. At maniningil pa rin siya sa akin. Delivery driver ka? Malamang konti lang ang kita mo. Alam mo, ibigay mo si Rebecca. Isipin mong ito ang iyong initiation. Mula ngayon, magtatrabaho ka para sa akin. Babe, type na type kita. Samahan mo ako. Aalagaan kita ngayong gabi. Huwag kang mag-alala. Mas magaling ako sa kanya. Lakas ng loob mo. Lumayas ka na. Hindi mo ba gustong magtrabaho para kay Mia? Magtrabaho para sa'yo. Para manakit ng tao. Magaling ka lang sa pagsama-sama para mang-api ng iba. Oy, hindi ka pa ba nagpapasalamat? Kailangan naming gumamit ng dahas. Sunggaban siya. Anong ginagawa mo? Bitawan mo ako. Huwag mo siyang hawakan. Medyo malakas siya. Hawakan siya. Pakawalan mo siya. Marami lang kayo. Manahimik ka.
Enjoy kayo. Hahaha. Pakawalan mo siya. Mga walang hiya kayong mga hayop. Sino ang gumagulo sa teritoryo ko? Sino yan? Sinasabi ko sa'yo, huwag mong sirain ang gabi ko. Oh, si Ethan Ye pala. Walang problema. Kilala ko siya. May sama ako ng loob sa kanya. Oh, kampi ka pala sa amin. Tara, sumama ka sa amin. Bugsbugin natin siya. Hayaan ko na lang kayong magsaya. Eto, ganito. Makinig kayo, lahat. Kung sino man ang makasuntok sa kanya, makakakuha ng 1,000 piso. Seryoso ka ba? Walang hangganan. Ano pang hinihintay mo? Suntukin mo siya. Teka, sandali. Ethan. Bahay, kotse, pera, at mga babae. Nasa akin na lahat. Hahaha. Ano ang punto? Ngayon alam na ng lahat na isa kang hamak. Ipaghihiganti ko si Mr. Chen. Dahil ganyan ang sinabi mo, hindi na ako magpipigil. Anong ginagawa mo? Ano sa tingin mo to? Oy, gamitin yung helmet niya pang ihi. Itaas nyo. Sige, buong araw na akong nagpipigil. Anong tingin mo? Hayaan mo ang babaeng mahal mo na tumingin ng mabuti. Ito ang mangyayari kapag ginagumo ako. Hahaha. Hoy, teka. Ilagay itong helmet sa ulo niya. Ganyon, kapag sumobra na ang mga lalaki, hindi nila aksidenteng mapapatay siya. Hahaha. Sobra ka na. Ito ang tunay na hari ng kalsada. Bumalik na. Hahaha. Anong hinihintay nyo? Kan ka. Gulpiin nyo siya. Tumigil ka. Oh, sinong nandito? Mga tao mo ba sila? Hindi ko sila kilala. Hindi sila akin. Ethan, ayos ka lang. Kailangan nating tumakbo. Ethan, papatayin ka nila. Uy, ilang tao ba ang... Ilang tao ba ang ginagalit mo? Para magpadala ng ganito karami? Para ibagsak ka? Rachel, huwag kang mag-alala sa akin. Umalis ka na. Ethan, gumising ka. Tara, 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 tara. Pakawalan mo ako. Bakit mo ako hinahawakan? Welcome back, ang hari ng daan. Anong sabi mo? Anong racing god? Anong pinagsasabi mo? Hindi ba nawala ang racing god? Panginoong Racing God, pakibalik po kaagad. Mr. Chen. Mr. Chen, anong ginagawa mo rito? Sino yung sila? Master, ako ang tagapag-alaga ng Racing God noon. Simula noong pumanaw ang dating Racing God, hinahanap ko na ang iyong kinaroroonan. Huli na ako, Master. Pakiparusahan po ninyo ako, Racing God. Dating racing god? Ano yung dating racing god? Anong pinagsasabi mo? Huwag ninyong sabihin na kayo'y mga aktor na inupahan ni Liam para lokohin si Ethan. At saka, Ito ang token na iniwan ng dating Racing God. Tanging ang dugo ng bagong Racing God. Makapagbukas nito, Itong maliit na scroll. Bakit ang bigat nito? gawa ito sa espesyal na telang sutla. Mapagpakumbaba naming
inaanyayahan ng Diyos ng karera na bumalik agad. Ako ba talaga? Opo, Panginoon ko. E di alam mo na ako ang Diyos ng karera mula pa sa simula. Bakit hindi mo pinigilan si Lynn at ang iba? Pakikalmado po, Panginoon ko. Natatakot akong istorbohin ang inyong kapalaran. Kaya't inantala ko hanggang ngayon. Tumayo po kayo. Hindi mo rin kasalanan. Sa puntong ito, natuklasan ko na ang mundo ng karera ay puno ng mga walang kwenta. Nagpasya akong turuan sila ng leksyon. Hindi ba, sa tingin mo, Lynn? Bitawan mo ako. Anong karapatan mong arestuhin ako? Hanggang ngayon, ayaw mo pa ring aminin ang pagkakamali mo? Ha 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 ha! Humingi ng tawad sa iyo? Sa panaginip mo. Siya ang Panginoon. Magpakita ka ng respeto. Siya, ang Panginoon? Matandang gago. Bulag ka. Sinasabi ko sa iyo, sa mundong ito, ang tanging karapat-dapat sa Diyos ng karera ay ako. Ako lang. Ethan, nakuha mo ang titulong Racing God dahil sa iyong dugo. Anong karapatan mo? Nagsumikap ako. Sa wakas nakuha ko na ang racing team. Bakit kailangan mong sumulpot, matanda? Kung alam ko lang, sana, inilibing na kita simula pa lang. Ano bang sinasabi mo? Ethan, ipinanganak ka sa pamilya ng Racing God. Itinadhana ka para sa malaking kayamanang ito. Ano naman ako? Ano bang mali ang ginawa ko? Sarili ko lang ang maaasahan ko. Sarili mo lang para makuha ang team at ang titulong Racing God. Alam mo ba kung ilang tao ang nasaktan mo? Ilang masasamang bagay ang ginawa mo? Iba? Wala akong pakialam. Sarili ko lang ang mahalaga. Bitawan mo ako. Ethan, yan lang kaya mo? Umupa ka ng mga tao para saktan ako? Kung matapang ka, patayin mo ako. Sinasabi ko sa'yo, kahit patayin mo ako, hindi ko ibibigay sa'yo ang team. Buwisit. Alam mo ba? Si Vivian ay iyong kapatid sa ama. Anong ginawa mo sa kanya? Halimaw ka. Matanda. Niloloko mo ba ako? Akala mo maniniwala ako diyan? Bakit ako maniniwala sa'yo? Bakit? Dahil ako ang tunay mong ama. Kaya ibig sabihin, pwede kong mamanahin ang racing team. Ako ang tunay na Diyos ng karera. Ako ang Diyos ng karera. Ako ang Diyos ng karera. Ako ang tunay na Diyos ng karera. Ahahaha, ako ang Diyos ng karera. Hahaha, ako ang Diyos ng karera. Hahaha, Dalhin na ninyo siya. hahaha, ako ang Diyos ng karera. Ahahaha. Mukhang nabaliw na talaga siya. So, ang sister-in-law at si Tommy, anong relasyon nila? Rachel, sino sa tingin mo ang mananalo? Sa tingin ko, mananalo ang number 3. Kukunin ko ang number 4. Sige, pareho tayong mali ng taya. Talagang mas magaling ang bagong henerasyon kaysa sa luma. Galing. Talagang galing. Ilayo mo ang marurumi mong kamay. Huwag mong hawakan ang damit ko. Anong sabi mo? Sabi ko, huwag mong dudumihan ang shirt ko. Alam mo ba kung saan galing ito? Ibinigay sa akin ito ng Diyos ng karera personal. Kilala mo ang Diyos ng karera? Hindi siya nakikita ng ordinaryong tao. Ang dami mong yabang. Hindi ka ba natatakot na malaman ng Diyos ng karera? Totoo ang sinasabi ko.
Pero ikaw dinumihan mo ang damit ng Diyos ng karera. Insulto iyan sa Diyos ng karera. Huwag mo akong akusahan. Hindi ito ang lugar para magsalita ang babaeng tulad mo. Tumahimik ka. Anong sabi mo? Binabalaan kita. Umalis ka sa karerahan ko ngayon na. Karerahan mo? Malinaw na ito ang karerahan ng Diyos ng karera. Mga asong gala na tulad mo dapat tumahol kayo sa ibang lugar. Binata, mag-isip ka muna bago magsalita. Oh, wala ka talagang utak. Mga gago kayo. Narinig iyan ng lahat. Ininsulto nila ang Diyos ng karera. Suntukin ninyo sila. Laban, bakit di ka lumalaban? Bilisan mo at lumaban para makapunta ako kay Lord of Speed at kunin ang kredito para sa lahat. Bata, lumingon ka at tumingin. Mr. Chen, Ano yung sinabi mo? Mr. Chen, siya yan. Siya yung nandoon kanina nagpapanggap na Lord of Speed. Ang kapal ng mukha bastos. Lord, patawarin mo ang aking pagkukulang. Nabigo akong pamahalaan at pinapasok ang basurang ito. Lord. Bakit hindi ko maalala na binigyan kita ng jacket na ito? Oo nga pala. Akala mo ba marumi pa rin ang kamay ko? Hindi marumi ang kamay mo. Ako ang marumi. Dinumihan ko ang kamay ni Lord of Speed. Ayaw kitang makita. Umalis ka. Umalis. Alis na ako. Alis na. Lord, ako na ang bahala sa gunggong na ito. Hindi ko akalain na pagkatapos mong maging racing god, magiging sobrang yabang mo. Hindi naman. Namamahala lang ako ng racing team. Ayaw ko na ng isa pang linton. Tama. Sinran. Medyo sobrang laki ng bahay ko. Natatakot akong mag-isa sa gabi. Lumipat ka sa akin. Natatakot ang racing god? Hindi ako lilipat. Sa tingin ko, ang maliit kong apartment ay okay lang. Tara na, Sinran. Sinran, please naman. Sige, lilipat na ako. Lilipat na. Galing. Papakuha ko sila ng lahat ng gamit mo ngayon din. Oh, Mr. Ye. Hindi po, Master, Racing God. Iligtas ninyo kami. Bitawan mo muna ako. Maawa kayo sa amin. Bigyan ninyo kami ng pagkain. Pag-usapan natin to. Boss, nasamsam lahat ng ari-arian namin. Walang trabaho kaming mag-ina. Kung magpapatuloy ito, mamumulubi na kami. Hindi ba yan ang nararapat sa'yo? Boss, ang Diyos ng karera. Nagmamakaawa ako sa iyo. Pakihanap kami ng trabaho. Bigyan mo lang kami ng makakain. Ayaw na kitang makita. Ma'am Zhang, pakiusap mo siya. Mamagitan ka para sa amin. Kung magpapatuloy ka sa ganito, ipapalayas kita. Ayaw na kitang makita. Yak, hindi nila deserve to. Paano kung sa team, bigyan natin sila ng trabaho? Sige. Dahil nagsalita na ang boss diyang natin. Sige, sang-ayon na tayo. Ikaw, hindi seryoso. Ano-ano pang posisyon ang bakante sa team? Ilang janitor na trabaho? Trabahong janitor? Okay lang ang janitor. Okay lang ang janitor. Asikasuhin mo yan. Opo. Umalis na kayo. Salamat po, boss. Emma, pagkatapos mong lumipat, magpakasal na tayo. Pero ang assets ng team. Gusto ko ang kalahati. Okay. Kahit ano sabihin mo. Ikaw,